Doble ingat po tayo ngayon sa ating halaman. Doble ang ating pag-aalaga, doble yung ating pag-check. Kasi panahon ng tag-ulan, talagang magkakaroon ng problema ang ating mga halaman kapag nababad sa ulan. Kaya kailangan nabibisita na natin at na-check lagi natin. Kaya ako bilang isang plantito na nagmamay-ari ng ilang tanim na halaman na ubas, palagi kong binibisita ito 2 times a day kahit nag-opisina ako, bago ako pumasok sa opisina at pagbalik ko galing opisina. Guys, nakita nyo ba yung mga nakakalat na dahon? Yung mga nakakalat sa lupa na dahon? Ayan. Yung mga nakalaglag na dahon ng ubas, ha? Lupa. Marami, di ba? Marami. Yan yung pag-uusapan natin. Bakit tinatanggal ang dahon? Kasi nakita ako ng nanay ko. Tinanong ako, bakit daw palagi ko na lang ginugupit yung dahon ng ubas at hindi ko hayaan? Para sa aking kaalaman na ang mga dahon ng halaman na nakalagay sa puno na hindi natin pakikalman, ay patuloy yung paglusog. Ayan, ang lalaki ng dahon. Patuloy nalulusog ang mga dahon. Nangihinayang ako na sa dahon mapupunta yung mga protina. Kaya malulusog yung dahon, magaganda yung kulay, malalaki, dahil maganda yung protina na pumapasok sa halaman. Ngayon mga kaibigan, sa halip na sa dahon mapunta yung mga protina, bakit hindi nating hayaan na sa puno ng ubas mapunta at mag-concentrate yung mga protina nang sa ganun mas mabilis lumaki ang ating mga puno. Ayan. Tsaka mababawasan yung sangga ng araw na makukuha yung vitamin D ng mga halaman. Ito na lang yung tinira kong mga dahon. Yun po mga kaibigan ang dahilan kung bakit kailangan nating putulin o tanggalin yung ilang mga dahon sa ating halaman. Kahit siguro ibang halaman, pwedeng gawin din natin to. Lalo na sa mga vine, sa mga kumakayap. Kahit nga sa mga sa mga inakabalag na mga gulay, mas magandang bawasan natin yung dahon nang sa ganon, mas mapalaki natin yung halaman, mas mabilis nating mapabunga. Ganun din po dito sa mga ubas. Kahit po sa mulberry mga kaibigan, ganyan din po. Yan.
Doble ingat po tayo ngayon sa ating halaman. Doble ang ating pag-aalaga, doble yung ating pag-check. Kasi panahon ng tag-ulan, talagang magkakaroon ng problema ang ating mga halaman kapag nababad sa ulan. Kaya kailangan nabibisita na natin at na-check lagi natin. Kaya ako bilang isang plantito na nagmamay-ari ng ilang tanim na halaman na ubas, palagi kong binibisita ito 2 times a day kahit nag-opisina ako. Bago ako pumasok sa opisina at pagbalik ko galing opisina, andito ako muna sa aking mga halaman. Ito naman, nakikita nyo naman ito mga kaibigan kasi naibablog ko naman. Tulad nga na sinabi natin na hindi lang naman ang ginagawa natin video ay kung ano lang yung ginagawa natin sa halaman, bagkus kung ano yung pakinabang ng mga halaman. Ano ba nga ba yung mga pakinabang natin sa halaman? Siyempre, unang-una na, pwede natin gamitin na pang araw-araw na pangkusina, sangkap sa ating mga lutuin. Ang lalaki kasi ng dahon nito. Kaya nagbabawas tayo. Pangalawa, dahil pwede siyang gawing fermented, makakatulong pa sa kalusugan. Ang fermented ay maganda yan para sa makapag-produce ng good bacteria sa ating katawan. At yan ang isa sa mga ginagawa natin. Nagpo-produce tayo ng mga fermented na vinegar at pinag-aaralan din natin na gumawa ng fermented na wine. Dito lang ba sa mga tanim kong ubas at saka ilang halaman na nandito ang gagawin kong fermented? Hindi po. Gagamit din po tayo ng mga prutas na kung ano yung available dito. Yung pwede natin bilhin at pwede natin ipagpatuloy yung fermentation. Iwan ko kung makikita natin dito yung kinuhanan ko ayun, kita. Yun po, namumula. May bunga pa. Problema, wala akong mga ibang gamit pa. Kulang pa yung gamit ko para sa fermentation. Naghahanap pa ako ng puhunan para ipagpatuloy yung pag-ferment para mas madami yung ma-ferment natin. Yung pong mga namumulang yun na po yung kasamahan ng mga ginawa nating rambutan. Madami po pwedeng maging fermented at yun po yung mga gagawin ko.
Magandang gabi. Dito tayo, pagpapatuloy natin yung vlog kanina. Sa kwentuhan natin habang nandun tayo sa garden, sa aking ubasan. Napag-usapan naman natin doon yung about sa fermentation. Yun, patuloy tayo. Ang ganda muna ng uniform ko, di ba? Oh. Yun oh. Ginamit ko to nung sa laboratory. May laboratory pa ako sa paggagawa ng pagpo-produce ng pang-AI na similya ng baboy. At ngayon, magagamit ko na ulit siya. Tapos yung aking microscope, magagamit ko pa rin siya. Titingnan natin kung yung microorganism ay buhay kapag nagkakaroon ng problema yung ating produkto. Pwedeng silipin para makita ko kung buhay ba yung microorganism, gumagalaw ba yung microorganism, o patay na yung microorganism. Yun naman ay kapag kami nakikitang problema dun sa product na ginagawa natin. Ayun mga kaibigan, kahalagahan ng fermentation. Ayan mga kaibigan. About sa fermentation, ang kahalagahan ng fermentation, Pero tingnan nyo mga kaibigan, talagang yung pagpiperment natin, ayan talagang maganda tuloy yung pagsulak. Sumusulak siya Ayan, nauga. Pero umaakyat. Maasim. Nauga na mga kaibigan, kaya hindi masyadong Pero ito yung iba Yan. Yan. Ito. Uga-ugain na lang natin to. Uga-ugain natin ang kahalagahan, lulubog yung hindi siya mabubulok ang mga microorganism. Yan. Linisin na lang muna natin bago natin pagpatuloy yung kwentuhan. Yan. Yun Ito yung tsura. Meron ko dito sa pagsakan ng tubig. Pero dito malalagay yung... Yan. Yan ang mga bula-bula. Hindi pwede. Wala na. Wala dito lang talaga yung pwede natin tulpan mo. Pinost ko muna yung yung maingay. Nanonood kasi ako ng vlog ko. Iniwan ko naka-play. Ayan mga kaibigan, yan yung tsura ng ating piniperment. Ito yung padalawa. Nilagay na natin doon yung isa. Ayan Ito yung mother vinegar Papalitan natin ito ng taklob kasi naiwanan ko. May tela kasi akong bagong tela. Linabang ko dahil na siyempre may pabrika yon. Yun ang gagamitin natin pang taklob. Naando sa sampayan. Nalimutang kuhanin. Bukas na lang natin papalitan ng tela. Ito naman mga kaibigan yung patatlo. Nandun na yung dalawa. Ayun. Yung patatlo. Lubog lang natin yung Yan. Yun lang ang hirap doon sa isa mga kaibigan.
Nagkaganyan nun yung lalagyan. Hindi masyadong katulad nito na nailulubog natin. Pero everyday naman, ganyan yung prosesong ginagawa natin. Siguro pag kumpleto na yung kagamitan ko, titignan ko kung yung katulad ng yung panlagay sa sa paggagawa ng wine para hindi na tayo maghalo. Subukan ko lang kung pwede yon. Andito na lahat mga kaibigan yung ating suka. May natitira pa tayong suka na konti. Wala pa ako mapaglagyan. Isa yan sa mga sa mga hinahanapan ko ng budget, kung yung mga lalagyan. Tapos yung mga gawaan, fermented jar, hinahanapan ko ng budget. Ayun nga mga kaibigan, yun na nga yung pinag-usapan natin. Hinahanapan ko ng budget para sa fermentation. Yung sa liquor, kailangan may mga lalagyan, siyempre yung puhunan, yung mga ingredients, tsaka yung mga tulad din yan nung panahon na yung ginamit ko yung damit na to, yung sa laboratory ko sa paggagawa ng pagpo-produce ng pang AI, pang artificial insemination ng Siemens ng aking bulugan dati. Medyo malaki yung pinuhunan ko doon, syempre. Naggawa ako ng laboratory, gumawa ako ng figure na pagkalalagyan noon, yung sampahan, yung mga gamit doon. Malaki din puhunan. Tulad din nitong binubuo ko na hanap buhay, medyo malaki din yung gagastusin natin. Kahit sabihin natin simpleng-simple lang, maliit na negosyo lang yung simula na gagawin ko, pero mabigat pa rin. Kaya hindi ko mapersa. Ang sa akin ngayon, yung practice, tuloy-tuloy, yun yung ginagawa ko. Para sa mga may balak din na gawin itong ginagawa ko, yun, kung wala pa rin kayong budget tulad ko, basta patuloy lang natin yung pagpapractice. Kahit sa simpleng paggawa na napapractice tayo. Actually, yung mga ginagawa ko ngayong fermented na vinegar, maasim na. Ito pala ay 6 days na. Yan, nag-start ito na i-ferment ko, process ko nung linggo at ngayon ay Sabado na ulit. Kaya 6 days na. Ang vinegar mas madaling gawin kumpara sa sa wine. Yun nga, isa din sa balak ko yung wine. Sabi nga nung iba na ang fermented wine, yung binibili nating mga wine, hindi yung liquor maganda daw siya sa kalusugan. May mga benepisyo sinasabi. Totoo siya. Kasi fermented siya eh. Pero yun nga, dapat nasa tama yung pag-inom. Isang shot lang yun talaga, sa totoo lang. Hindi siya kaso dahil sa sobrang sarap, iba kasi yung wine kumpara sa lahat ng alak. Iba yung wine kasi yung wine masarap. Yung talagang ibang alak, ngingibit ka sa tindi ng lasa. Pero yung wine, matamis siya, maasim-asim, na may konting pait dahil ng alcohol. Yun yung lasa kaya talagang mapapainom ka. Ayun mga kaibigan, ang benepisyo na dala ng mga prutas na piniperment natin o ipiperment natin, bawat vlog na gagawin ko to, na may ganyang isasama ko. Basta natapos ko yung produkto at ibabattle na natin, pag-uusapan natin yung mga benepisyo nitong pangkalusugan. Yun yung dahilan kung bakit ito yung ginagawa kong hanap buhay. Yung bukod sa may kikitain ako, makakatulong pa rin ako. Siyempre, ang panahon natin ngayon, panahon ng mabilis magkasakit ang tao at kailangan ng prevention para sa magandang kalusugan. At may mga
hindi naman ito lang yung ginawa kong video. Shinare ko yung paggagawa ng fermented. Hindi lang yan, marami akong nagawang video. Puntahan nyo ako sa Agri sa Backyard. Andun yung mga ginawa kong video kung paano makakatulong as a prevention specialist sa mga tao na nagkakaroon ng mga sakit. Paano mga kaibigan, tinapos ko lang yung yung vlog na to. Puro putol-putol na clip. At paki-share na lang po sa mga kaibigan natin na na naghahangad din na magkaroon ng ganitong hanapbuhay katulad ko na nangangarap na makabuo ng isang hanapbuhay na patutunguhan kapag ako ay kita nyo naman maputi na yung buhok ko kapag ako ay hindi na nag-oopisina. Ito na yung stepping stone ko para may pupuntahan para hindi lang ako dito lang sa bahay. Kailangan may pagkikitaan. Paki-subscribe po nitong aking channel. Paki-like at paki-comment kung meron kayong mga katanungan at meron kayong mga suggestion. Ganun rin po, paki-puntahan po itong dalawang channel. Hindi ko po kasi alam kung saan ko ito mai-upload. Pwede nyo pong puntahan ang Agri sa Backyard at saka yung isa pang channel ko na Backyard Gardening. Yan, mga kaibigan, inaanyaya ko po kayo na parehas nyo pong tangkilikin ang parehas kong channel. Bye-bye po at God bless you. Ingat tayo lagi.